So, ngayon po, sa gabing ito, ang atin pong titignan or yung explanation sa Gaday Doctrine, since natapos na natin yung basic metaphysics, sa hypostatic union naman, no, kung gaano ang importansya nito. So, saglit lang po ito, no, mga ano lang to dalawang, ano lang yata yun, 2 pages lang, no, ang explanation sa hypostatic union. So, saglit lang to, then, mayroon po tayong pakikinggan na Catholic brother natin, no? Para ma-differentiate nyo ano ang diferensya nang hindi natin alam ang kabuuan ng turo ng simbahan. Tapos, kinukontra pa natin yung ibinigay sa atin na katuruan na aprobado na ng Maesteryo Lokal ng Pilipinas. So, mamaya, paparinig ko sa inyo kung ano yung mga sinabi niya, no? At ma-differentiate nyo kung ano talaga ang kahalagahan ng pag-aaral sa doktrina ng Gadite, no? So, umpisahan na po natin mga kaabag, no, habang hindi pa mahaba ang oras. So, tandaan po natin, yung nasa Biblia po, no, bago natin talakayin yung ating topic, ang ating Panginoong Jesucristo po ay mayroon po siyang bilin sa kanyang mga alagad na katanungan. No, dito sa Matthew 16:13 hanggang 15 yata to, no, nang sabi natin Panginoong Jesucristo, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ibig sabihin yung mga apostol, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? So, mga kapuntos, ito po yung katanungan ng ating Panginoong Jesucristo na ever since iniwan niya sa kanyang mga alagad. Siyempre, kasama na po tayo doon. No? So, sino po ba ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin? Ano po ba siya? No, tao lang ba? Or Diyos ba? Or Diyos na tao? Or tao na Diyos? So, yun po talaga ang dapat nating mabigyang pansin. No? Para malaman natin na talagang ang atin pong napag-aralan or ang atin pong mga tinuturo ay inline, no? sa katuruan ng simbahan para maihayag or maituro din natin, no, sa atin pong mga kapatiran. Okay? So, direkta na po tayo sa atin pong topic, no, sa metaphysics, na kung saan po ito yung maiksi lamang po ito, no, na inilagay doon sa Gadite Catechesis, no. So, dito na po tayo sa part 2. Nung una, part 1 po tayo, hypostatic union, no. Ayon po kay Monsignor Carlos Estrada, no, yung kulay dilaw, para mabilis tayo matapos, it should be stressed that a correct understanding of the hypostatic union and its consequences will also greatly help in arriving at the correct understanding of the expression Gadite, no? So, kinakailangan daw na i-stress natin matama natin ang ating pong pag-uunawa, no? So, yung hypostatic union po, ang kahihinatnan daw nito ay napakalaking tulong, no, na maabot natin ng tama sa pag-uunawa ang tinatawag o yung expression na God died. So, napakalaking tulong daw itong hypostatic union na dapat nating malaman. Ayon po ni Monsignor Carlos Estrada, thus a catechesis on God died doctrine would require a catechesis on the hypostatic union. Yan. So, direkta na natin sa ikalawang So, what is meant by the hypostatic union? No? Sabi dito, hypostatic union is the union of the divine and human natures in the one person, the second person of the Holy Trinity of God the Son, the Word of the Father. So, yan po, no, ang hypostatic union, the union of the divine and human nature in the one person, the second person of the Holy Trinity. So, ito pong nasa baba, ito po ay sa katekismo po natin ito, no? Mababasa nyo to sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 466. Sabi po dito, we confess that one and the same Christ, Lord and only begotten Son, is to be acknowledged in two natures without confusion, change,
division or separation. So dapat ang ating Panginoong Yesus Kristo, i-acknowledge daw natin na merong dalawang kalikasan na walang pagkalito, walang pagbabago, walang division, at walang separation. No? The distinction between the natures was never abolished by their union. So yun daw kanyang dalawang magkaibang nature, nung nag-union na, wala pong nawala. No, hindi po siya ba kung sabaga yung nature ng pagkatao ay nawala nung naging nature na siya ng Diyos nung nag-unite na sila no sa isang persona, ay hindi po nawala yung humanity, hindi rin nawala yung divinity. So united sila pero hindi siya nawala, no, walang na-abolish. Okay? So existed po yung dalawang nature niya, no, ayon po sa ating CCC. Buo po sila. Wala pong nabawas, wala po kahit ano. But rather, the character proper to each of the two natures was preserved. Yan, preserved, no, yung karakter ng bawat isang nature na nasa ating Panginoong Jesucristo ay preserved, no, nanatili as they come together in one person. Prosopon yan po ay Greek term, and one hypostasis. So yan po ang turo, no, ng ating simbahan. So there are several points which we can draw from this dogmatic teaching of the church regarding our Lord Jesus Christ, which are not limited to the following. So number one, we maintain the unity of the person in Christ. So we maintain, no, the unity. He who subsists in the divine nature is the same one who subsists in the assumed human nature. By this, we are able to say that the divine person who performed miracles is the same one who suffered and died on the cross. Malinaw po, ulitin natin ha. By this, we are able to say that the divine person who performed miracles is the same one who suffered and died on the cross. Kaya kung may naririnig kayo na hindi pwedeng mamatay ang divine person kasi Diyos daw, so mali po yun, hindi po yun ang turo natin. No, dahil iisang persona lamang po ang meron ng dalawang kalikasan na yun, yung divinity at humanity. So again, kung naalala nyo nung nakaraang linggo, na ang doer of the action is the person. No? So hindi po talaga natin pwedeng sabihin na hindi namatay ang divine person kasi siya po ang act nun, siya ang gagawa ng kamatayan. Kaya sabi dito, by this we are able to say that the divine person who's performed miracles is the same one who suffered and died on the cross. Okay? So sa number 2, his assuming a human nature did not produce a human person. So malinaw po yan. Yung idinagdag daw niya na humanity, hindi yung nag-produce ng another person. So same person pa rin ang ang nag-act, no? Yun pa rin second divine person, yung anak ng Diyos. Wala pong nagkaroon ng human person ang divine person, hindi po ganoon ha. Divine person pa rin ang nag-act nung tinatawag niya humanity. Okay? Hindi po siya nag-produce ng another person. This is corollary of the first. There is no human person in Christ. Malino yan. The sole subject of operation of the assumed human nature is no other than the divine person himself. So malinaw, no, ang natatanging subject sa operation of the assumed human nature ibig sabihin idinagdag na kalikasan is no other than the divine person himself. So yan po ang pangalawa. Pangatlo, we maintain duality and distinction of natures, human and divine in Christ. Yan. Pinapanatili po yan ng simbahan, no, yung duality and distinction of natures. Hindi po nagsama or nagkaisa, no? Hindi po ganun. His assuming human nature did not produce a new or hybrid nature, much like when hydrogen and oxygen combine will form a new substance called water. So yung idinagdag niya na kalikasan, hindi yung nag-produce ng another nature, no? Na tulad ng hydrogen at oxygen nung nagsama naging tubig. Hindi po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po ganun. Nung nagdagdag siya ng kalikasan, no, nung paluwadag ko lang ng konti, nung nagdagdag siya ng kalikasan, hindi po nagkaroon ng another, sabi nga, di ba, ng hybrid o na substance like sa hydrogen at
itong oxygen nung nagsama naging water. Ang ating Panginoong Kristo hindi po ang simpleng analohiya po niya, mayroong bote, lagyan mo ng tubig at mantika, andun yung dalawang substance pero hindi naghalo yun kahit pa anuhin mo yun, i-shake mo yun, hindi talaga maghahalo, maghihiwalay talaga yun. So parang ganun po ang sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo, no? Meron siyang dalawang kalikasan pero hindi po yun naghalo. Kasi sabi nga kaganina, ang isa sa kanyang nature ay hindi nag-dissolve. So intact pa rin yung dalawang nature na yun. Okay? So patuloy po natin. Sa number 4, each of the two natures retains its proper attributes. Yan. So nanatili pa rin yung kanyang tamang attribution, ano? The divine nature did not thereby become possible. O, yung kanyang kalikasang pagka-Diyos, hindi yung naging possible. Possible means yung capable of suffering and dying. Siyempre, yung divine nature niya, wala pa rin yung properties of suffering and dying and mortal, no? Nor did the assumed human nature become impossible. O, yung kanyang human nature naman, hindi naman nagbago, no? Na hindi na pwedeng mamatay. So, yun pa rin ang kanyang properties. Suffering and dying pa rin ang kanyang humanity. And immortal by the union. So, sa number 5, the union did not occur in the natures but in the person of the Son. So, yung pag-union, hindi yun nangyari mismo sa kalikasan, kundi sa persona ng anak ng Diyos. Yan pang paliwanag dito, no? Thus, the two natures, human and divine, are inseparably united. Inseparably united, no? Ano yun po yan, inseparably united in the person of the Son. He subsists uninterruptedly in both natures. Yan, pinaliwanag ko ng ibig sabihin nung nakaraan yan, yung subsist, anong ibig sabihin yan? No? So, dito tayo sa pang-apat, what are the consequences of the hypostatic union in relation to Christ's human nature? So, ano yung kahihinatnan, no? Sabi dito, as a consequences of the hypostatic union, Christ's humanity, yung idinagdag niya na kalikasan, has no other subject than the divine person of the Son of God. So, kung naalala nyo nung nakaraan, no, sa metaphysics, yung suppositum, the subject of operation is always the person. So, yun po ang consequence ng hypostatic union, no? Who assumed it and made it his own from his conception. So, inaring ganap talaga ng second divine person yung pagkatao. Okay, so hindi po yun hiwalay sa kaniyang buong being ng ating Panginoong Kristo. So, ito pong susunod na mababasa natin to sa paragraph 468 ng Catechism of the Catholic Church, no? Dito po talaga pinahayag ng simbahan kung ano talaga ang Diyos, namatay ba o hindi. No, sabi dito, thus everything in Christ human nature. So, ang lahat daw ng kalikasang pagkatao ng ating Panginoong Kristo is to be attributed to His divine person. Ay kinakailangang i-attribute doon sa divina persona as its proper subject. Yan po ang turo talaga ng simbahan. Kaya, pag sinabi nating sino ang namatay sa cross, syempre, ang divine person. Meron kasi nagsasabi na hindi daw pwedeng patayin ang divine person kasi God nga daw kasi. Pero hindi po yun ang turo ng simbahan, no? Malinaw naman dito. Thus, everything in Christ human nature is to be attributed to His divine person as its proper subject. Yung proper subject ng kamatayan, ang person, hindi po ang human nature. No? Yan po ang maliwanag na sinabi ng simbahan. Not only His miracles, hindi lamang yung kanyang pagmimilagro, but also His sufferings and even His death. No? Kundi pati ang kanyang pagsasuffer at ang kanyang kamatayan. He who was crucified in the flesh, our Lord Jesus Christ, is true God. Pakalinaw yan. No? Siya na ipinako or napako sa laman. Ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. No? Lord of glory and one of the Holy Trinity. It should be recalled based on what we have just learned from metaphysics. Yan, no? Nagsasabi sila na hindi raw tinuturo ng simbahan ng metaphysics, pero yan po ang mahirap, no? Kahit tinuro, sinasabing hindi. That it is the personal and not the nature. Kaya malinaw, it is the person and not the nature which is the proper subject of operation. Yan. This simply means
that it is the person who is responsible and does the action. Ulitin natin. It is simply means that is the person who is responsible and does the action. So the metaphysical principle is consistent with the teaching of the Catechism of the Catholic Church, paragraph 468. Yan na. So sa next na tayo page para matapos tayo mabilis. Catechism which rejects the notion that makes of Christ human nature a kind of personal subject, no? Sa katekismo do natin ni-reject yung idea, no, na yung ginawang human nature ang personal subject. Sa katekismo po natin sa CCC paragraph 468, kinundima po yan ng simbahan nung nagsasabi na human nature lang ang namatay. Hindi po, no? Malinaw po yan sa 468 ng CCC, basahin niyo. May mga nag-iisip niya nung unang panahon sa Council of Chalcedon or sa council, basta sa isang konsilyo na ginawang human nature ang personal subject ang human nature. So kinundem ng simbahan yan, no? So it should be repeated here for emphasis what was already stated earlier, that in rational being the person, not the nature, is the subject of operation. So, inulit-ulit talaga yan yun, na ang subject of operation is the person, not the nature. Thus, guided by the Catechism and the principle from metaphysics, we can literally say not only that the divine person performed miracles, but also the divine person suffered and died on the cross. So, this is the plain and straightforward meaning that the paragraph 468 of the Catechism teaches. Yan, so malinaw po yan, no? So, in order to emphasize further this all-important truth of our faith, the Catechism somewhat repeats the same teaching in paragraph 470. In parallel fashion, she had to recall on each occasion that Christ, human nature, belongs as his own to the divine person of the Son of God. Assume it, everything that Christ is and does in the nature derives from the one of the Trinity, the Son of God. Therefore, communicates to his humanity his own personal mode of existence in the Trinity, in his soul as in his body. Christ that expresses humanly the divine ways of the Trinity. No, kung maalala nyo nung binasa kong libro kay Pope Benedict, no? Na ito, di ba sabi dito, he transubstantiated it like his own, very, very, very own. No, yun ang sabi ni Pope Francis, na yung kanyang kalikasang tao na hindi sa kanya, talagang inaring sa kanya. Kaya nga ang Diyos daw ay inexperience ang ways and moods ng mga tao. Yun po ang paliwanag ni Pope Francis, no? So, patuloy natin. So what are the consequences of the hypostatic union in relation to Christ's death? Yan. So, since the author of life, pag sinabing author of life po, ano po yan? Diyos po yan, no? May-ari ng buhay, who was killed in this is the same living one who has risen. The divine person of the Son of God necessarily continued to process his human soul and body. No, bakit to sinali dito? Kasi may nagsasabi po, kung namatay ang Diyos, may mababasa ba na nabuhay namang muli? No? Ang Diyos. So, nakahanap sila ng litra po litra, pero logic follows na yan. Kapag namatay, ibig siyempre, muling nabuhay. No? So, separated from each other by death. By the fact that Christ's death, his soul was separated from his flesh, his one person is not itself divided into two persons, no? So, by the fact at first that his soul was separated, nagkahiwalay ang kanyang katawan at kaluluwa from his flesh, his one person is not itself divided into two persons. So, hindi nagkaroon ng dalawang persona. No, nung naghiwalay ang kanyang katawan at kaluluwa, hindi po dalawang person, isang person pa rin po yun. No? Like us, kapag tayo po ay namatay, person pa rin yung namatay. Kahit na humiwalay na yung kaluluwa sa ating katawan, person pa rin po yun, no, ng ating kabuuan.
For the human body and soul of Christ have existed in the same way. From the beginning of his earthly existence, in the divine person of the Word, and in death, although separated from each other, both remain with one the same person of the Word. So, malinaw po yan. Nasa CCC po natin yan mababasa, no? So, the hypostasis of the Word was itself the hypostasis of the soul, one of the body. Neither the soul nor the body ever had a hypostasis of their own outside the hypostasis of the Word. Ano nga ba yung hypostasis? The subsistent being, ibig sabihin yung persona. Okay? For the very same reason that the body of Christ was not separated but remained united with the divine person. So, ibig sabihin po, kahit po na nagkahiwalay ang kanya pong katawan at ang kanya pong kaluluwa, nagseparate man po sila, yun pong kanilang kabuuan, no, as person, hindi po yun naging dalawa or hindi rin po nagkahiwalay o yung kanya pong yung kanyang hypostatic union, no, yung humanity niya at ang kanyang divinity intact pa rin po doon sa dalawang sa kanyang kaluluwa at sa kanyang katawan, andun pa rin po yun. Hindi po yun nag-separate. The Catechism of the Council of Trent teaches that it is not, however, our belief that the body of Christ alone was interred. The above words propose as the principal object of our belief that God was buried. Ito, napakaganda tong statement na to, pero di ko alam ba't di ba unawaan to ng iba nating kapatiran noon that the above words propose as the principal object. Pag sinabi bang principal object, yan po ang pinaka layunin ng ating pong paniniwala na ang Diyos ay inilibing. Pag sinabi mong Diyos inilibing, ibig sabihin po namatay. Wala nga naman sabihin mong inilibing ang Diyos tapos hindi namatay. Ibig sabihin ba niyan, ang Diyos inilibing ng buhay? Di ho ba? So, kapag gamitan natin ng logic, sabi ng simbahan, kung ulitin natin pagbasa, no? The principal object of our belief that God was buried. Oh, dahil buried siya, God was buried. Ibig sabihin, namatay ang Diyos. Kasi yan talaga mababasa natin letra por letra sa Council of Trent. God was buried. O kung na-buried ang Diyos, ibig sabihin, namatay siya. Kasi kung sabihin natin, hindi namatay ang Diyos, parang sinabi na rin nila na inilibing ang Diyos ng buhay. Ay, mas nakaka po yun. Mas hindi ka panipaniwala, no? At ngayon po, mayroon po tayong pakikinggan, no? I-differentiate ko lang sa inyo ang mangyayari po sa atin kapag pilit po nating nilalabanan ang Godhead Catechism na tinuturo ng simbahan. Ito po ang mangyayari po sa inyo kapag tayo po ay nagpupumiglas na paniwalaan po ang ibinigay na o ibinaba na nakaturuan ng Maesteryo Lokal ng Pilipinas noong CBCP. Ito po, pakinggan po natin siya. Mga kapatid. So, Brother John Ray, mag-share audio ka. Share audio. Ikaw naman ang hindi marinig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Buti, ang inyong kapatid ng ating Panginoon si Kristo. Mga kapatid, isa sa mga pag-usapan natin at i-share ko sa inyo mga kapatid tungkol sa pangangaral nila na ang nature daw hindi namamatay kasi abstract, hindi nakikita. Kasi nature abstract mga kapatid. Ang nature abstract, hindi namamatay, hindi nakikita. So, ito mga kapatid, Yun. no? Ngayon mga kapatid, Mga kapuntos, patunay lang to na talagang wala siyang idea about sa turo ng simbahan about communicatio idiomatum. Well, next
next ko pa po itatopic ang komunikasyon idiomatum. No, pero gusto ko lang mapakinggan nyo ngayon ang kanya pong pahayag na talagang taliwas po sa itinuturo ng simbahan. Pakinggan nyo po siya, no? Una't una mga kapatid, pag sinasabi nating abstract, yung nature abstract, meaning to say, it is a matter of pure thought. Meaning to say, it has no independent existence. Oh, mali na siya doon. Kasi siya na nga rin mismo nagsabi, matter of pure thought. Ibig sabihin, tunay siya, existed siya. Tapos sasabihin niya bigla na hindi daw siya existido. O so, kontra siya sa sinabi niya, matter of pure thought. Tapos, hindi pala existed. O, kontra na siya doon. O, mamaya, ipakita natin yung aral ng simbahan patungkol dyan. Ibig sabihin mga kapatid, it has no independent existence kasi nga hindi nakikita at hindi namamatay. Hindi po yun ang aral ng simbahan, ang turo ng simbahan. Ang turo po ng simbahan, abstract term, hindi siya nakikita, hindi mo siya mahahawakan, pero tunay na may nature. Kaya nga may term na nature kasi tunay siya. Ibig sabihin, hindi mo man siya makita, pero napapatunayan mong may nature dahil sa person. Kaya nga hindi sila pwedeng ihiwalay. Kaya may metaphysics, pinapaturuan tayo ng simbahan, ano yung nature, principle of every action, principle of every action. Ibig sabihin, siya ang basihan ng gagawin. No? While the person is the doer of the action. Yun bang pinagkaiba ng nature? Kaya pag sinabi mo, hindi pwedeng mamatay ang divine person, ang nature lang. Illogical po yun. Kasi hindi mo pwedeng patayin ang nature kasi abstract term siya. Ayon po sa philosophy, theology, ang abstract term, hindi po siya pwedeng patayin kasi hindi mo naman, wala siyang konkretong na mapatay mo siya, wala siyang katawan. Kasi term lang siya. No, pero tunay na may nature because of the person. Doon mo doon natin nakikita ang nature sa persona o sa konkretong termino. Mabasahin natin mamaya ang katuruan niya. No? Pakinggan lang muna natin siya. Saglit lang naman to. Mga kapatid. So, kung ilagay natin yan siya sa lohika, sa tamang pangatwiran mga kapatid, may mga Katoliko mga kapatid na nagtuturo na yung Kristo nila hindi totoo. Isang Kristo mga kapatid na hindi nag-exist, kundi nag-exist lang siya sa isip lang mga kapatid. Kasi nga, yung nature abstract. Kita nyo? Dahil ang paliwanag niya, dahil ang kanyang tingin sa nature daw is abstract term, hindi nakikita, nagtuturo daw tayo ng Kristo na hindi nakikita, abstract lang. Hindi naman ganoon ang turo namin. Hindi naman ganoon ang turo ng simbahan. No? Ang problema kasi dito mga kapuntos, kapag hindi mo alam paano i-distinct ang nature at person, ito mangyayari sa iyo. Ganito mangyayari sa iyo na magtuturo ka ng Kristo na hindi existido, abstract lang. Hindi po ganoon kasi mayroong person ang Kristo, hindi puro nature. Sa kanila kasi pag sinabi mong God, ano na siya, automatic na siya na nature. Yung God sa kanila is automatic nature. Hindi. God is concrete term ayon sa turo ng simbahan. Iba po siya sa nature kasi ang nature abstract. No, yun ang kanyang basihan, yun ang kanyang attribution, ang attributes niya, ang kanyang kalikasan. While yung persona, yun talaga ang abstract term, yun ang gagawa ng kanyang kalikasan. Ito ang diferensya mga kapuntos kapag hindi natin alam ang aral ng simbahan na regarding sa nature and person. Ito ang mangyayari sa atin. Hindi nakikita. Pakinggan ninyo. Ang second divine person, mga kapatid, sa San Juan 4:24, God is a spirit. Ang Diyos Espiritu, pure spirit. Ang nature niya simple, hindi compound, mga kapatid. Ang Diyos hindi nakikita. No, sa John 4:24, di ba, God is a spirit. So, sa kanila, dahil sinabing spirit, nature na agad yun. Hindi. Although spirit, person pa, may person pa. Kaya nga tinatawag na three distinct person ang Holy Trinity eh. Oh, yun ang problema. Di ba? Nakita nyo yung kaniyang salungatang pahayag? Di porkit spirit daw wala ng person. Hindi, mali ka dyan. Dahil ang Trinity natin, mayroong 3 persona.
O yung persona ba, yun ba ang nature? Hindi, iba yung nature sa kanyang persona. Hiwalay na ang kanyang mga paliwanag kasi hindi nag-aaral ng mabuti. Patuloy. Then, he assumed an abstract nature. Saan naman yan sinabi ng simbahan? Nag-assume ng abstract nature. Sila na nagbibigay ng paliwanag. Assume human nature, hindi po nag-assume ng abstract nature. Yung Patuloy. nature ba na hindi nakikita at hindi namamatay? Tanong, paano siya napako sa krus? Ha? Parang pinapalabas niya mga kapuntos na yung ipinako sa cross ay fully nature, walang person. Mali po yun. Dahil ang ipinako sa cross persona, divine person. Pero ano yung pinagkuhanan ng kanyang suffering and dying? Ang kanyang humanity. Yan po ang hindi niya alam paano i-distinct yung humanity at yung person. No? Iba po talaga ang distinction ng nature sa person. Again, nature is the principle of every action while the person is the doer of every action. No? Kung naalala nyo last time, suppositum, the suppositum is the subject of operation. So, it is the person. Hindi po ang nature ang subject of operation. Patuloy natin. Paano siya napako sa krus? Alam niyo mga kapatid, kahit hindi tayo pare, mga kapatid, pero kailangan na marunong din tayong mag-isip. Kung nakikinig tayo, marunong tayong mag-isip. Para na rin yung sinabi Paano siya naipako sa Para na rin yung sinabi ng simbahan ay walang isip na nagtuturo ng distinction of nature and person. Naku po. krus? Paano siya nabugbog? Paano siya namatay? Kung ang nature, kung saan ang second divine person, he assumed an abstract nature. Alam niyo ba yung abstract, mga kapatid? Pure thought, a matter of pure thought. It means it has no independent existence. Hindi nyo ba namamalayan? Matter of pure thought. Matter nga ibig sabihin existed. May matter bang unexisted? O nakontrahan ng kanyang pahayag. Matter nga eh. Pure thought. Tas sa kanya hindi nag-exist. Existed ang nature through person. Na napapatunayan natin na may nature dahil may persona. Siya ang gumagawa. Halimbawa, yung kakain. O yun ang nature ng tao. Kakain ng tao. Sino ba ang gagawa nun? Ang nature mo ba mismo? Hindi. Ikaw na persona, ikaw ang kakain. Hindi ang nature mo. Yan na po ang distinction ng nature and person. Ang basihan at ang gagawa. Yun ang sa baga napakasimpleng paliwanag dyan, basihan at gagawa. Ang basihan, yun yung nature. Ang gagawa, person. Hindi po pag person, nature na agad. Mali. Yun ang abstract nila. Yun ang nature nila. Hindi namin, Nimo. Ikaw. Nakikita, hindi namamatay. Kung ang nature na kinuha ng second divine person na hindi nakikita at hindi namamatay, kayo ang nagtuturo ng isang Kristo na kailanman hindi namamatay. Wala. Ang Kristo daw hindi namamatay. Kasi inisip na niya na pag sinabing yung person niya, yun na agad ang nature. Mali. No? Yan talaga ang diferensya kapag hindi mo inaral ang metaphysics. Iisipin mo, yung person na yun na yung nature. Hindi po ganon. No? Namatay ang Diyos dahil ang pinatay sa cross, divine person, through His human nature. Yan po ang turo talaga ng simbahan. Tuloy. Lungat yan siya sa God died, literal, mga kapatid. Pero, klaro natin yan. Bago tayo magtapos, mga kapatid, sa totoo lang, mga kapatid, maraming klase ang nature. May mga nature, mga kapatid, na tinatawag nating viewed in the individual. Tayo ba? Individual man tayo. Hindi man tayo pareho. Individual tayo. Pero identical yung species natin. Identical tayo. Pero individual. Ano ba yung identical sa atin? Kayo, may soul, may body. Ako, may soul, may body. Mga kapatid. Pero individual, magkaiba tayo. Ha?
magkaiba tayo mga kapatid. Ito ang klase na nature kung saan ang divine logos assumed a human nature. Wala kayong napansin sinasabi niya, puro siya nature, individual, never siya nagbanggit ng person. Kasi yun ang nasa isip niya. Automatically, the nature is the person. Yun ang nasa isip niya which is mali. No, dahil sa metaphysics, nature is not the person per se, and the person is not the nature per se. Magkaiba po sila. Ibig sabihin mga kapatid, nakikita. Sa kanya, ang nature niya nakikita. Ito sa kanya, nakikita niyang nature na walang person. Tapos, may likas na katangian na namamatay kasi may soul at may body, mga kapatid. Tanong dyan, paano mo papatayin ang nature kung walang person? Yan ang tanong dyan. No? Paano mo papatayin ang nature kung walang person? Halimbawa, tayo persona tayo pagpalagay natin mayroong nature. Wala yung persona mo. Paano mo papatayin yung nature kung walang person? Yan ang mahirap dyan kung hindi tayo marunong ma-distinct sa nature and person. Again, nature is not the person per se. Magkaiba po sila, no? May distinction po ang nature and person. Nature is the principle of every action, while the person is the doer of every action, no? Sa sa theology sa Latin, tinawag po siyang principium quod at principium quo. Yan po ang pinagkaiba nila. Ito ang tama mga kapatid. Ito ang tama. Huwag tayong magtiwala sa mga pangangaral mga kapatid na kumo nakapagtapos ng theology, nakapag-aral ng philosophy, mga kapatid. Tama na. Para na rin yung sinabi, huwag paniwala ng doktor. Di ko mo nag-graduate ka ng medicine, maniwala ka na sa doktor, doon ka pa rin maniwala sa quack doktor. Ganon din ang sinabi niya Sa kasaysayan ng Iglesia Katolika, walang laiko naging irehiya. Ang laiko mga kapatid, mga obispo at mga pari. Diyan sa UST, mga kapatid, narinig ko, isang profesor ng filosofi sa UST. Profesor ng filosofi. Nagtuturo, siguro, sa kababasa niya ng Christology, sa kababasa niya, nabasa niya ang Godman, hindi niya naunawaan, nagtuturo mga kapatid na si Kristo may bagong nature. Tinatawag niya. Diba? Mali yun. Binasa natin, di ba kanina, no, sa paliwanag doon sa number 2, sa hypostatic union, nung nag-unite sila, hindi nag-produce ng another person. Same divine person pa rin ang nagmamay-ari ng humanity kahit pa nag-union na sila ng divinity. Hindi po ganoon ang paliwanag ng simbahan. Itong neo nature. Neo nature. Ano ang nature? Godman. Ayan. Ang Godman Isa pa hindi niya naunawaan yung Godman. Theology po yan, theandric po ating Panginoong Jesucristo, hindi po anthropos. Ang Panginoong Jesucristo sa theology, theanthropos, hindi po anthropos. Ibig po sabihin ng theanthropos, Godman. Ito, mahalata mo talaga na hindi niya alam ang aral ng simbahan. Pero nangangaral. So ito po, kaya ko pinakita sa inyo, ito po ang diferensya kapag hindi talaga natin alamin ng buo ang aral ng simbahan pagdating sa bagay na to, kasi mahirap po talaga unawain to kung sa totoo lang po, mahirap unawain. Buti na nga lang po at mayroon tayong mga CFD na nagtuturo sa atin, nagbibigay ng tamang aral, ayaw pang tanggapin, ito mangyayari sa atin. Mga kapatid, yun ang new nature. Sakyan natin mga kapatid sa tamang pag-iisip, sa tamang pangatwiran. Kung si Kristo nagkaroon ng new nature, Godman, sa CCC. Ang Godman, hindi po new nature. Naku po. Yan po ang tawag sa kanya, Godman. Tunay na Diyos, tunay na tao. Theanthropos, hindi po anthropos ang Kristo. Next time papakita ko sa inyo ang reference niyan sa Fundamentals of Catholic Dogma. Meron nga siyang theandric activity. Yan ang hindi niya alam Ang sa kanya, ang theanthropos, another nature, hindi po. Theanthropos, tawag po yan kay Panginoong Jesucristo as God-man, tunay na tao, tunay na Diyos. Ay, nako. Mga kapatid, 262.
Si Kristo consubstantial with the Father. Kung ano ang Ama, ganun din ang anak. Kung si Kristo nagkaroon ng new nature God-man, so ang nature ng Ama, mga kapatid, nagiging God-man na rin. Mali. Mali po. Dahil ang naging God-man, ang second divine person. Not the first and the third person. The second divine person ang naging God-man. Kaya hindi pwedeng isali ang Ama at ang Espiritu Santo. Yan ang diferensya kung hindi mo alam ang turo ng simbahan. Iisipin mo, dahil naging tao, naging God-man ang second divine person, kung substantial siya sa Ama, naging God-man na rin ang anak at ang Ama at ang Espiritu Santo. Mali po. Dahil kung substantial sila sa nature as divine. Hindi po sa person. Parang lumalabas dahil kung substantial sila sa person, nangyari, naging oneness na itong si kapatid natin. Hindi po ganun. Distinct person po ang Father, Son, the Holy Spirit. Hindi po kung substantial ang kanilang person. Kung substantial sila sa nature, hindi sa person. Kita nyo na mga kapuntos ang diferensya? Di ba? Kapag hindi mo talaga aral ang Trinity, ay delikado po talaga. Mamali-mali talaga ang lalabas. Just imagine. Maling-mali, mga kapatid. Maling-mali talaga. Si Kristo as God, the divine person, nagmula sa walang pinagmulan. Ang Diyos, mga kapatid, siya, Diyos na. Hindi bago sa Kanya ang Kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Existido na siya mula sa walang pasimula. Tapos sa huling panahon, nagkaroon siya ng isang nature. Naging nature niya na kagaya sa atin, mga kapatid. Nakikita, pwede mong ipako sa krus, mga kapatid. Pwede mong masalamuha, pwede mong makausap. Hindi yung sa isip lang, mga kapatid. Hindi sa isip lang. Kaya, mga kapatid, sa katotohanan tayo. Sabi ni San Pablo, wala kaming magagawa sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Maraming salamat, mga kapatid, at magandang Yun. hapon sa ating lahat. Ayan. So, ngayon po, mga kapuntos, no, ipapakita ko sa inyo ang turo ng simbahan about doon sa, last na to, saglit na lang to, doon sa concrete terms and abstract term para maunawaan nyo ano ang concrete, ano ang abstract. Turo po yan ng simbahan, hindi po yan turo lang ng mga CFD. Yan ang hindi alam niya kasi siguro hindi niya nalaman, no? O, basahin niyo po dito sa Fundamentals of Catholic Dogma po niyo mababasa, mga kapuntos, no? Sa 161. Ito po yan. Sa 161 ng Fundamentals of Catholic Dogma, no? Palagi ko na itong sinasabi dito sa Christological Perichoresis, no? Ano nga ba yung Christological Perichoresis? Kung babasahin niyo ito ng buo, the single penetration of Christ natures. O nasa kanyang dalawang kalikasan, meron dyan bukod tangi nangingibabaw at yun ang pagka-Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Christological Perichoresis. No, iba po sa Trinitarian Perichoresis. So, another topic po yun. So, basahin natin yung concrete term. Ano ba yung concrete terms? Ayan po. Ito po ang concrete terms. Concrete terms, God. Ibig sabihin, yung persona ng Diyos, Son of God, Man, Son of Man, Christ the Almighty. Yan po ang mga concrete term. So, ang kabuuan nito, malalaman nyo sa susunod na topic ko, no, sa Communicatio Idiomatum, dahil doon yan in-explain ang mga rules para maunawaan mo kung paano ginamit ng simbahan ang mga terms, yung mga tamang termino sa paggamit nito. No, malalaman nyo next time. Hindi ko ngayon itatakil to. Pero pinakita ko lang sa inyo na may turo talagang simbahan about sa concrete terms and abstract terms. Ano ba yung abstract terms? Ito po. Oh, abstract. Ayan, abstract term. Ano bang abstract terms? Yan. Godhead, humanity, omnipotence, no? Or the nature. Yan po talaga. Iba talaga ang concrete term sa abstract term. Ayan, nakikita nyo yan. O, so, next time, sa Communicatio Idiomatum, ito. Sa Communicatio Idiomatum, dyan, i-explain ko yan kung ano talaga ang gamit niyan para maunawaan nyo. No? Pinakita ko lang sa inyo, mga kapuntos, na kapag di na talaga inaral ang aral ng simbahan, matutulad po tayo ng ating kapatid na yun na kahit ano-ano na lang pinagsasabi. So, hanggang doon na lang po at maraming salamat sa ating lahat. Bro Jando!
Okay. Yan. Hello, narinig ako? Okay. Yes, bro. So, yan po ang ating ngayong gabi. And then, tanungan portion na po tayo. Ating unahin nakarisan, si Rafael Tubog. Rafael Tubog, good evening. Good evening, bro. Naririnig ba ako, bro? Yes, naririnig ka, bro. Tanong ko lang ka, bro, John Ray, kasi sinabi ni si Brad Steve kasi yung nagsabi dyan na yung paano ba hindi na tawag nito na change ang pagka-Diyos ni Kristo gayong nag-assume siya ng human nature. Yun yung tanong ko, bro. Oh, well, okay. So, ayun, maraming salamat. By the way, yung nagtanong si Rafael Tubog, yan po yung partner ko. No, sa live namin. So, ano yung tanong mo, bro? Nakalimutan ko tuloy. So, Si Steve? bro, yung diba, sabi ni Steve na na-change daw nung pag-assume ng second divine person sa human nature, na-change daw ang pagka-Diyos. Na-change daw ang pagka-Diyos ni Kristo. Oh, So, well, ano ba hindi yan. ang katuruan natin patungkol dyan? Okay, basahin natin, no. Pinahayag ko na yan kaganina. Wala pong nabago, no. Dito, no. Saan ba yun? Pinahayag na po yan at ang simbahan po mismo ang nagsabi niyan sa CCC 466 po. Ito po ating mababasa. Wait lang, ito. Ito po ang mababasa natin, no, sa CCC 466, no? Kung may mga CCC kayo, ito po ang sinabi ng simbahan. We confess that one and the same Christ, Lord and only begotten Son, is to be acknowledged in two natures without confusion, change, division or separation. Pat sa kanya nag-change sa turo ng simbahan, hindi naman nag-change. Ano pa sabi dito? The distinction between the natures was never abolished by their union. So, sabi lang niya yon. So, hindi yun ang turo ng simbahan, Bro Rafael. Dahil lang turo ng simbahan po, never change. No, walang nagbago. Ganun pa rin. Dahil, ano ba yung assume? Sabi sa Fundamentals of Catholic Dogma, nagdagdag. So, hindi po siya kinakailangan mabago. Dahil, malimbawa, mayroon kang bote, sa bote may tubig na, o dinagdagan mo lang ng mantika, o wala namang nabago dun. Yun pa rin, pero nagdagdag ka lang. At hindi nga sila naghalo Yung mantika at tubig, kahit pa-shake mo yan, hindi yan maghahalo. Ang mantika, mantika pa rin at ang tubig, tubig pa rin yan. Okay, bro. Salamat, bro. Yes, welcome, bro. Dagdag ko lang to, bro. Yung, kasi maraming nagtatanong nito, bro, Yung sabi nila na si Kristo daw ay kumpleto ng esensya ng pagkatao. Paano daw walang human person si Kristo gayong kumpleto naman siya ng esensya ng pagkatao niya? Yes, medyo malalim yan, no? Kasi ang turo kasi diyan about na yan sa modes of operation, yung yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay, which is yung malalim na termino sa philosophy, yung sa ano ba tawag doon? No, sa nakalimutan ko yung term, no, na ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay, yung tinatawag nating ano bang tawag doon sa term na yon, bro? May Ese. Yung essay, siya yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay. So, ang ating Panginoong Kristo, wala pa siyang human person o humanity. Ang Panginoong, ang Diyos yan yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay, kaya hindi na siya kinakailangan magkaroon pa ng human essay. Kaya nga sabi sa dogma natin, wala siyang human person kasi wala siyang human essay. Ang kanyang essay is yung pagiging God niya. Yun yung nagpapagalaw sa kanya, yung medyo malalim po kasi siya, no? Pero yun po talaga, ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay ay ang tinatawag nating ese. So, kung andyan na siya, so wala pa siyang humanity, so hindi na niya kinakailangan
ng human isip para gumalaw ang kanyang ang kanyang pagkatao. Kaya nga idinagdag na lang yun eh, dagdag na lang dahil andyan na siya, existed na siya, wala pa yung kanyang humanity, bro. Yun lang siguro ang pinakasimple nating isagot na para madaling maunawaan ng mga nanonood. Okay, salamat bro. Maraming salamat sa punto por punto at more power. God bless po sa inyong lahat. Yun lang po bro. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Rafael Tubog. And then, move na ako sa sa next na magtatanong, si XL D. Chan. Axel po. Good evening, sir. Axel pala, Axel. Bro Jando, is it okay na magtanong na hindi related sa paksa tonight? Kasi late ako, kakapasok ko lang. Yes bro, yes. Ang tanong ko lang, actually Catholic ako. Na-confuse kasi ako kung ano ba talaga ang turo sa atin kapag ano ba ang mangyayari after, 'di ba? May ibang katuruan pag mamatay yung tao, parang mabanhaw sila in the last days. But for us Catholics, ano ba yung pinaka-comprehensive talaga na explanation after yung tao mamatay? Mangyari sa kanya. Brother John Ray? Yes bro. Sabi po ng ating pong apostol na San Pablo, after ng tao mamatay, no? Of course, hukom agad. Babasa po natin dito sa Bible, Hebreo 9:27. Ito po ang ating mababasa, kapatid, ano? Wait lang ko lang yung Bible, ayan. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So ano pong mangyayari sa hukom? Ano bang hukuman sa atin? So ipinaliwanag rin niya ni San Pablo sa 2 Korinto, no? 5:10, ito naman ang sinabi ni San Pablo. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So ano daw yung magiging hatol sa atin? Depende sa ating ginawa, masama man o mabuti. Ngayon, kung saan tayo mapupunta, Diyos na lang nakakaalam, kapatid. Bro? Nag-mute siya. Wait lang ha. Sige, Brother Axel, go ahead. Pasensya na. Sige, salamat po. Ang next ko na question, meron kasi akong rinig sa merong talakayan sa ibang religion na 'di ba merong passage sa Bible na si San Pedro ay possible na married siya. So 'di ba ang turo natin sa simbahan is ang pari is dapat single. So paano yun siya, Brother Jando, na naging Santo Papa siya and married naman or may asawa naman siguro si Saint Peter? Okay, Brother Romel? Brother Romel? Yes bro. Ikaw sagot nun. Bakit daw natin tinuturo na si Apostol Pedro yung Santo Papa, meron naman siyang asawa? Okay. So, kung titingnan po natin, according po sa atin pong mababasa sa Biblia, unang-una siya po yung naka-recognize sa ating Panginoon at nasabi ng ating Panginoon na sa pamamagitan niya ay itatayo ang ating simbahan. Kung babasahin po natin yung Mateo 16:16, pwede ba natin basahin bro yung Mateo 16:16? Okay, try ko sa Mateo 16:16. Ito sabi sa Mateo 16:16. Ito, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan, dyan po mga kapatid, nakikita natin na si San Pedro po ay very unique po sa lahat ng apostoles ng ating Panginoon. At ano naman yung response ng ating Panginoong Hesus noong siya po ay nagsabi ng mga salitang ito? Sa 17 po tayo. 17 naman sabi, sinabi sa kanya ni Hesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit.
dito pa lang po mga kapatid ay kitang-kita na po natin kung paano po pinili talaga si San Pedro na maging tagapagpamuno talaga ng iglesia kasi siya lang yung pinagkalooban ng Ama na ma-recognize si Kristo. At nang dahil diyan, ito ay naging daan na sinabi ng Panginoon na siya ang magiging daan upang itayo ang simbahan niya. Sa 18 po tayo. Ayun. So, Brother Axel, okay na ba yun? I think okay na siguro. Yun lang yung confusion ko, Bro, brother. dagdag ko lang siguro bro Jando at bro Romel, no? Kasi sabi dito ni San Pablo kapatid sa Roma 9:11, no? Ang sabi dito, ipinakilala ng Diyos ang kanyang pagpili ayon sa kanyang sariling layunin. Yan. So, ang pagpili ng Diyos ayon sa kanyang sariling layunin kapatid at hindi kung ano ang kalagayan ng isang tao siguro. Yun. Hindi, at saka idagdag din natin, bro, bakit walang ano, no? Walang mga asawa yung mga pare. Dati po actually, later na yon kapatid. So, mga late 300 or 400, AD na. Later na yon na pinagbawal na. Pero before talaga, bro, walang ano. Kaya nga may turo ang simbahan noon. May turo si Apostol Pablo na dapat ang mga pinuno na iglesia ay may isang asawa lang, no? Tapos yung asawa dapat ganito yan, dapat hindi umiinom, dapat mabait, dapat makadiyos. May mga asawa po talaga before, baka akala nila before, lahat ng mga kaparian walang asawa. No, later na po yan, binago ng church. Remember, church is the pillar and foundation of the truth at binigyan ng kapangyarihan yung mga apostol na mga bishop din at mga pari din. Alam po natin yan. No? So sila po ay nag-decide na later natanggalin na yon because ang nangyayari, the reasons, no? One of the reason is doon sa pagiging pari po kasi nila na may asawa, nagkakaproblema. Yung iba medyo nagkakaroon ng interest, no? Yung money interest para sa pamilya. At another reason is hindi makapag-focus sa pagsiserve. So inano lang yan, bro, inabolish lang yan, ginawang parang celebrate na yung mga na bawal na magkaroon ng pamilya. Later pa lang yun, bro, pero before meron silang mga may mga asawa. Katulad ni Apostol Pedro, may mga asawa yan, bro. So pero later pa lang yun na tinanggal na yun, bro. Dahil ang church talaga magdi-decide kung ano ang mangyayari. Later lang yun, pero sa Biblia may mga asawa yung mga apostol at mga bishop at mga pare. Okay, wait lang nga. Brother Axel, okay na ba yun? O may third question? Maraming salamat sa inyo sa paglilinaw. Okay na po. Thank you. Okay, thank you sa iyo, Brother Axel. And then, meron pa akong hinihintay na papasok ngayon dahil ang sabi niya kahapon, nilalampaso daw tayo. Pero wala pa yata. No? Ito na lang ako kay Vicente Pareño. Vicente Pareño, good evening. Ito, hello, good evening. Naririnig na ako, bro. Yes, yes bro, narinig ka na bro. Okay, sige. May kunting katanungan lang ako, maliit lang siya. So, gusto ko lang malinaw ba kasi narinig ko to nung mga nakaraang discussion. Tungkol to sa mga ibang relihiyon ba, yung hindi katoliko na namatay na, tapos narinig ko na hindi sila pwedeng misahan ng simbahan. Ano? Tama ba yun? Ang tanong ko doon, iyon ba ay nasa official teaching ng simbahan natin na nasa CCC o ginagawa lang yun ng simbahan natin alang-alang sa pagrespeto sa mga taong yun na yun ang pinili nilang paniwalaan na hindi katolik ba nga katuruan? Brother Romel, Brother Angel? Nasa Canon 1183 po yun, no? Turo po ng simbahan yun, yung mga funeral, hindi po sila pwede dahil nga may batas po talaga, no? Tingnan mo sa Canon 1183 na hindi sila pwedeng iyan dahil hindi sila
with the Union of the Catholic Church, no? Wala silang communion doon at hindi sila naniniwala. Sabi ko nga lagi dati, no, hindi naman yung maniniwala sa blessing ng pare dahil hindi sila naniniwala sa pare, kaya nga wala silang pare sa ibang relihiyon, di ba? So paano mo ilalagay sa ano yon? Paano ibe-bless ni Father? Mismo yung namatay hindi naniniwala kay Father. So they have the right na ang tawag doon deprive, no? Ang tawag sa canon law doon, the church has the right to deprive yung mga Protestant na namatay na pa-bless mo sa Catholic Church, kapatid. Nasa canon 1183 may utos po, kapatid, hindi lang siya haka-haka. Merong formal na utos, canon 1183. Okay. Malinaw na. Malinaw na po. Okay, pasalamat. Maraming salamat. Thank you. Okay, yun na yun. Yan lang yun. Yan lang. Maraming salamat, Bro Janda. Yun. Wala nang naka-raise hand. So, Brother John Ray, meron ka mga pahabol na explanation, Brother John Ray? Oh, sige bro Jando, no? Yun, mga puntos, no? Ang idagdag ko na lang siguro na sa abang wala pang nagtanong daw, sabi ni Bro Jando, ay maigi po talaga na alamin natin, no, yung aral ng simbahan para po hindi po tayo maligaw. No, yun bang kung ano yung nababasa natin na ibinigay na katuruan, yun ang sundin natin, wag po nating kontrahin. Dahil resulta niyan, magpapaliwanag ka po ng sarili mong paliwanag na hindi naman po paliwanag ng simbahan. So yun lang po ang aking ang akin pong panawagan sa lahat ng CFD na magkaisa na po sana, no? Napakahirap po talaga unawain ang Christology, sa totoo lamang po. Kahit po ako hirap akong unawain po talaga, no? Ang nalaman ko lang konti pa lamang po, no? At lalong-lalo na po yung yung philosophy. Napakahirap po. Hindi ko nga alam yung iba no? Pero at least man lang, pero doon sa mga nababasa natin, dapat paniwalaan po natin bilang mabuting Katoliko, bilang masunuring Katoliko. Yun po, no, doon po tayo magbatay sa nababasa, wag po doon sa mali-maling explanation, no. Narinig natin kaganina na kung isa-summarize natin lahat ng sinabi niya, parang yung nature, yun na rin yung person. At yung sa kanya, yung substantial being sa kanya, yung consubstantial sa kanya, yung kaisahan ng mga persona. Mali po yun. No? Nasabi niya, consubstantial daw ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi niya naunawaan ang consubstantial, saan sila nagkakaisa. Hindi po sa person, doon po sa pagka-Diyos. So yun po ang napakahirap kapag hindi natin tinatanggap, no, yung katuruan na ini-offer sa atin ng simbahan, no, yung sa Godhead Catechesis. Next time, mga kapuntos, yung sa komunikasyon idiomatum naman, mas maunawaan nyo doon. No? Dahil doon talaga maaninag nyo na ito pala talaga ang katuruan ng simbahan. Mas malinaw yung komunikasyon idiomatum na i-explain. No? Mas madali siyang maunawaan. Baka may nagtanong na dyan, Bro Jando. Okay. By the way pala, idagdag ko na lang dun sa tanong ni Liapra kaganina, no, kung bakit walang human person ng Panginoong Jesucristo, no, naalala ko. So sabi to si Father, ano yata nagsabi nito? Si Sir Janjuna pala, no, nung nag-aral kami nito, bakit walang human person, no, maliban dun sa AC. Kasi yung AC kasi, mga kapatid, yun yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay, no? Sa science, diba? Sa science, tinawag siyang nucleus. Yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay. So, sa simbahan, sa philosophy, ese ang tawag dyan. Ang nakapa-nature sa nature, yung tinatawag na ese. Yung nagpapagalaw. At ang nagpapagalaw na yun yung Diyos mismo. So, yun ang pinakamalalim na, na teaching. Pero, kung bakit wala siyang human person, gayong fully person naman siya, it's because person na siya Nung hindi pa siya nagdagdag ng kalikasan, persona na po ang Panginoong Jesucristo. At ang hindi po pwede, sabi si Father Franz pala nang sabi nito,
naalala ko, sabi ni Father Franz Villegas, hindi pwede na yung one person magdagdag ng another person. Yun ang hindi po pwede mangyari. Halimbawa, ikaw, ito yung persona mo, magkakaroon ka ng parang another person na ikaw din. Hindi po yan pwede. Hindi po yan pwede, pero pwedeng magkaroon ng another nature. Kaya nga, nagdagdag siya ng kalikasan, Bro Jando. Yun lang ang dagdag ko kanina sa tanong ni Brother Liapar, no, dahil medyo malalim kasi ang tanong na yun. Oh, so, To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.